Pagka-receive nyo ng email, may makikita kayo kaagad na make a copy dito. And then, pagka-click nyo sa make a copy, punta kayo dito sa may file. Eto yung file. And then, make a copy ulit. Make a copy ulit kayo. So, pagka-receive nyo ng email, pagka-click nyo dun sa sa product costing calculator, may makikita kayong make a copy. Click nyo yon and then, ganito yung lalabas. Pag ganito na yung lumabas, punta kayo dito sa file, and then make a copy. Bali, 2 beses kayo mag-make a copy. So, after, ganyan ulit yung lalabas. So, pag 2 beses kayo nag-make a copy, dito na kayo pwedeng mag-edit. Sa may setup setting, yung unit, ito yung by piece, by kilo, gram, millimeter, or pwede rin siya sa for example, yard na lang. Yard. Ayan. Tapos dito sa sa currency selection, ito yung sa Philippine peso, euro, US dollar, ganun. Yen. Nandyan na siya. Ay, wait. Ano tayo? Philippine peso yung gamitin natin. Yan. And then after that, punta na kayo dito sa may raw mats. May na din kayo dito for inventory. Ayan. Makikita nyo na din yung inventory nyo. Yung mga stocks nyo, ganun. So, sample tayo dito. For example, Sintra. Sintra board. 3mm. And then, dito, for example, bumili ako ng Sintra na isang pack. So, piece yung yun natin. Tapos, yung isang pack na yun is, for example, nabili ko yung isang pack na yun na 95 pesos lang. Lagay natin 95. Tapos, kung ilang pieces yung per pack. For example, 10 pieces per pack siya. Yung ilalagay nyo dito sa quantity is yung pieces per pack. And then, andito na yung unit price niya kung magkano per piece. Tapos, lagay pa tayo. So, dito, lagay tayo ng piece. Kasi per piece siya. Tapos, dito sa OPP plastic, since per piece din siya, edi piece din yung lagay natin. And then, glue, since walang per piece na glue, millimeter yung ilalagay natin. And then, yung niya, for example, yung Phototop Glossy, nabili natin siya ng 75. And then, yung photo sticker, nabili natin siya ng 55 per pack. And then, yung OPP plastic, nabili natin siya ng 112 per 100 pieces. Ayan, tapos yung glue natin, nabili natin siya ng 25 per 100 ml. Ayan, 100 ml. And then, yung dito sa mga millimeter ganun, yung ilagay nyo is kung ilang ml siya. Tapos, dito yung OPP plastic since 100 nga. Tapos, lagay na lang natin na 10 dito. Ayan. Magka-costing na siya kaagad, guys. So, yung kailangan nyo lang i-encode dito is etong material name, dito sa may raw mats. Yung material name, yung unit, yung total cost, and quantity. Tapos, makikita nyo na din dito yung total ng nagastos nyo dito. So, dito tayo sa inventory tracking. So, sa inventory tracking, for example, isang rim na bond paper yung binili nyo. So, yung isang rim, di ba, 500 pieces siya. So, ilagay nyo dito 500 pieces. Pero kung bumili kayo ng 2 rim ng bond paper,
500 plus 500 or 500 times 2 is equivalent to 1,000. So, for example, dito bumili kayo ng dalawang pack tapos yung isang pack is naglalaman siya ng 20 pieces. Eh di times 2 nyo. Magiging 40 ganun. Ito, ganyan lang yung sa inventory. Tapos kapag nabawasan, magle-less lang kayo dito. Less. Magle-less lang kayo dito. And then, dito na tayo sa costing calculator. So, sa costing calculator is, first yung gagawin is yung project name. Ilalagay nyo muna yung project name. For example, gagawa tayo ng Sintra board. Ayan. Tapos, dito na kayo sa may material cost. For example, lagay natin yung material cost na gagamitin natin. Siyempre, yung pinaka-main is yung Sintra. And then, sticker. And then, photo top. And then, OPP plastic pang packaging. Tapos, glue pang dikit. For example, isang Sintra board lang yung gagamitin nyo. 1 lang yung ilalagay nyo. And then, 1 sticker glossy. And then, 1 photo top. And then, isa lang din sa OPP plastic since isa lang din siya yung ginamit nyo dito sa Sintra board. And isa lang yung ipapack nyo. And then, for example, glue. Nagamit nyo is 3 ml. Ayan. So, dito sa material cost, guys, dito sa costing calculator, yung i-encode nyo lang dito is etong sa Sintra board and yung dito sa number of units. So, proceed na tayo dito. So, yung nagastos natin dito sa material is 24.37 and then overall expenses 30% is 7.31 and then labor cost 35% is 8.53. And then yung sa total production natin, material overall expenses and labor cost, ipa-plus lahat yan, edi magiging 57.27. And then yung gross profit, 40%, 22.91. And then yung SRP natin, guys, is 80. So, yung sa yield, since per piece lang naman siya, gawin natin siyang 1 lang. And then yung sa selling price, kayo na yung bahala if gagayahin nyo tong SRP with profit or dadagdagan nyo yung SRP with profit. Dadagdagan nyo lang to, guys. Hindi nyo pwedeng bawasan yan. Okay? So, for example, yung selling price ng Sintra board sa market is 100. Ayan. Eto na siya. So, yung net profit nyo is 42.73. Tapos, yung selling price ninyo is 100 pesos na. So, proceed na tayo sa my price list. So, dito, sa my price list. So, dito guys, makikita nyo na yung mga information dito na in-encode nyo dito sa my costing calculator. Lahat. Makikita nyo dito makikita nyo sa price list yung project name, yung sales price, net profit, yung total production cost, and yung cost per piece. Ayan. So, what if binura mo yung dito? Paano? Para ma-save siya, para ma-save yung gawa mo sa sa costing calculator is i-drag mo lang tong B9 up to K9 and then copy and then paste mo lang dito. Paste. And then may makikita kayong makikita nyo to. Paste value nyo lang siya, guys. Para just in case na i-delete nyo na yung gawa nyo dito sa costing calculator is hindi na siya mabubura. Ayan. So, yung mga may color pala, guys, hindi nyo siya pwedeng i-edit. Wala kayong kailangan i-encode sa mga nakakulay. For example, ito. May kulay yan. And then, ito din. Ito. May kulay din tong mga to.
hindi nyo na siya kailangang edit. Yung mga naka-white lang yung i-edit nyo. So, makikita nyo na dito sa price list, since tinanggal na natin yung dito sa costing calculator, naka-save na siya kaagad dito. Hindi na siya madi-delete kasi naka-save na siya. Tapos dito, another ulit. Pwede ka nang mag-costing ulit. And then, sa sales track tayo. Dito sa sales tracker, makikita nyo na dito yung total orders, total sales, total quantity, and total profit. And then, dito naman is yung top 10 best-selling product nyo. Tapos dito is yung top 10 most profitable product. So, for example, gawa tayo. Wait lang. Ano to sa Instax to. For example, gawa tayo. Tapos, name of customer is Ken na lang. Wait. Hana. For example, si Hana yung customer nyo. And then, si Hana, bumili siya ng Sintra board. Tapos, bumili siya ng isa. Mag-encode na kaagad eto guys. And, eto. Wait natin. Medyo mabagal siya. Ayan. Mag-encode na kaagad siya. Tapos, yung dito sa other fees, if nagpa-edit siya, ganun, i-add nyo na lang yun. Tapos, dito, kung makikita nyo dito, hindi pa nag-add yung sell nyo kanina sa Sintra board kasi hindi pa siya naka-paid. Pero kapag pinaid nyo to, makikita na siya kaagad. Ayan o. Lalabas na siya kaagad. And, ganun din dito sa total profit. For example, tanggalin natin ulit. Ayan. Kapag dito sa total profit, hindi siya naka-paid. Kapag hindi naka-paid yung yung nabenta nyo, hindi pa mag-access dito. Kaya yung gagawin nyo is i-paid nyo muna para makita nyo kaagad. Ayan. May ipagbabago. And then yung mode of payment is eto na siya. For example, GCash, Maya Cash, bank transfer pwede. And then, dito sa payment reference number. If GCash, ganyan, ilagay nyo yung reference number. Tapos yung net profit and then yung total profit. Meron na siya kaagad. So, wait lang. Bakit di gumana to? Pero guys, ayusin ko na lang. Gagana to Ayusin ko na lang later. Tapos dito na tayo sa expense tracker. So, dito sa expense tracker, bakit wala to? Sa expense tracker is ikaw mag-encode dito. For example, may encode ka today. Yung supplier mo, and then yung for example, bumili tayo ng Phototop. Magkaiba yung expense tracker guys tsaka sa Romats. Yan. Tapos yung bilhin natin sa Phototop is 85. And then yung other fees, since wala tayong other fees. And then yung sa pending. Yung sa pending, hindi rin siya mag-a-appear dito if hindi siya paid. Ayan. Ganyan lang yun sa guys. Sa expense tracker. And then, dito tayo sa my monthly dashboard. So, dito, makikita nyo na dito yung summary. Summary ng dashboard nyo. Ayan, andyan na lahat. So, dito, andito na yung pag bumalik ka sa March, ganun, makikita mo dito. For example, gawa tayo ng November. Gawa tayo sa November. Ito na lang, yung kay Hana. For example, ito yung kay Hana. November pa siya nabenta. Ayan. Makikita nyo dito sa may
monthly dashboard, yung kay Hana wala siya dito. Pero kapag nilagay nyo sa November, yung kay Hana lang yung makikita nyo. Pwede rin kayong bumalik sa 2023 guys. If, for example, November 2023. Ayan. For example, yung kay Hana, gawin ulit nating 2023. November 2023. Ayan. November 2023. Makikita nyo din dito. Ayan, yung kay Hana. Andyan lahat guys. Okay? Babalik at babalik yan. So, I hope na-gets nyo